Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito na naman tayo sa tips o time for information and public service. Ito po ay isang bagong proyekto ng COSE o Coalition of Services of the Elderly sa pakikipagtulungan po ng Miserior. Ito po ay isang development organization sa Germany na tumutulong sa mga iba't ibang mga organisasyon at iba't ibang mga bansa. Co-development. Mamaya po, kasama natin ngayon ang isang guest natin, resource person na nagpapakadalubhasa po tungkol sa issue ng pagtanda, nakatatanda at syempre yung isang bagong phenomenon ngayon na maatake hindi lang po sa mga nakatatanda kundi maging sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan. Ito po ay yung tinatawag nating mental health. Kasama rin po natin, mamaya po bibigyan natin ng pagkakataon si Dr. RJ para magpakilala. Kasama rin po natin ngayon ang ating co-moderator na si Ma'am Maricho Arabejo. Siya po ang presidente ng NISCA Incorporated. At kasalukuyan din po, kasama ko siya sa National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council. Ako po si Nanay Salve, makakasama ngayon po. Ang ating pong topic ngayon o paksa natin ay siyempre isang napakahalagang pag-usapan na subject matter para sa mga nakatatanda dahil ito po ay isa sa mga nagiging problema ngayon ng ating sektor, yung pong mental health. At sana po ang ating gobyerno ay hindi lamang nagiging aware sa pangangailangan nito sa ng mga nakatatanda, kundi maging responsive sa pagbigay ng mga tulong at mga pag-implementa ng mga health programs to respond dito po sa pangangailangan ito. Nandito po nga bago tayo magsimula kay Dr. RJ, si Ma'am Maricho po ay magpapakilala. Yes, maraming salamat. Good afternoon everyone. Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na yung ating mga kasama sa senior citizen sector all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. At ako po ay si Choy Arabejo. Tulad ng sinabi kanina ni Ma'am Salve, I am the president of Senior Citizen Organization, a national organization dito po sa Pilipinas. At itong topic na ito, napaka-interesting sa akin talaga, Ma'am Salve, kasi bihira ito talaga binibigyan ng pansin, so to speak, more tayo doon sa physical health ng isang individual, pero ang mental health is something also that needs care also po, and bago ang lahat, I would like to say thank you to COSE for the trust. Maraming salamat. At Ma'am Salve, ito yun gusto ko lang din batiin yung Region 8, nandito po ako sa Leyte ngayon. Last weekend, nagkaroon po kami ng magnitude 6 po na earthquake, And for the past 67 years, ngayon lang ako naka-experience po
ng napakalakas at napakatagal na nababayo ang bahay eh. So, ito yun, dito na-experience ko yung sinasabing anxiety agad, no? A very a quick response, a quick stress, no? At well, maraming nagbagsakan ng mga gamit, and then when I went outside of the house, andun na lahat ng tao sa labas. And kailangan din i-monitor ito for ano, kasi ang epicenter of the earthquake was dito po sa aming hometown po, no? Doon po tumama sa dagat. We are facing the Pacific Ocean. At sobrang, Ma'am Salve, sobrang lakas talaga. I thought that was my end, na akala mo talagang maguguho, no? And the local DRMM, of course, has to monitor 24 hours, and we are already declared safe as of 12 evening or before 12 night, na wala pong sightings po ng tidal wave. So, hello po sa Region 8, specifically sa Leyte po, at sa Gandulag, lahat po ng NISCA members namin all over the Philippines, and particularly po sa Leyte. Maraming salamat. Good afternoon po. Maraming salamat sa pagbabalita niyan, Ma'am Marichu, kasi maraming hindi nakakaalam na yung epicenter pala nung nakalipas na lindol na yan ay nandoon mismo sa Leyte. So, yung location ng Leyte bilang isang isla, bilang isang ano ay napaka-peligroso. So I think mahalaga na magkaroon ng karagdagang awareness at paghahanda yung mga tao natin diyan. Lalo pa yung possibility of tsunami coming in. Sana paghandaan po natin 'yan. Okay, so dadako na po tayo sa ating paksa. Sayang naman, andi dito si Dr. RJ. Dr. RJ, can you please say something about yourself? Ayan, magandang hapon po sa mga kasama nating senior citizens na nasa Pilipinas ngayon. Hello rin po sa mga miyembro ng KOSE. Maraming salamat po sa pag-imbita. And syempre kay Ma'am Salve at kay Ma'am Marichu, no, sa sama rin po sa atin dito sa ating diskusyon ngayong hapon. Ako po si RJ. Ako po ay isang doktor by profession. Pero yung trabaho ko po mainly on public health, specifically on mental health and substance use, no? So, yan po yung mga areas na inaaral po natin. At ngayon po, nagma-masters po ng health policy. So, like I said, hindi ito dating pinag-uusapan, ano po. Ang dati, very limited yung pagkakaintindi namin ang tinatawag na mental health for senior citizens. Usually, pag napag-uusapan yan, ang pumapasok sa isip ay yung makakalimutin, hulyanin. Pero sa ngayon pala ay mas malawak ang paksa na ito na dapat na malaman natin para din malaman natin kung paano natin ito i-manage sakaling ito ay mag-manifest sa ating mga miyembro ng pamilya. Matagal na ho ba kayong involved sa mental health, Doc? Actually po, nagsimula po ako sa mental health nung nasa med school pa lang po ako. So, dun po yung panahon na nagkakampanya kami para sa mental health law. Kasi nung 2017 po, wala pa tayong mental health law. 30 years na siyang kinakampanya. Tapos nung 2018, dun pa lang po siya pumasa finally, no, sa Senado at sa House of Representatives. Tapos since then po, tumutulong tayo sa Department of Health, no, para doon sa pag-craft ng strategic plan at nung pag-implementa, no, nung ibang mga aspeto nung strategic plan natin. At yun din po, tumulong rin po ako sa mga iba't ibang mga kumpanya, sa mga schools, sa mga barangays para mag-set up ng kanilang mga mental health policies and programs. Okay. So, doon po ako nagsimula, mostly sa public side, public health side ng mental health. Pero from time to time po, syempre, may mga tinitake on din pong mga pasyente. Pero ano lang, yung mga basic lang. Kasi yung mga mas specialist na mga concerns, rene-refer na po natin sa mga specialistang psychiatrist o kaya psychologist. Okay, Doc, bagong lahat, no, gusto namin malaman, no, ako mismo, no, gusto ko malaman, ano ba talaga ang mental health? What do you mean by mental health? Kasi ito po yung hindi naintindihan
Lalo-lalo Oho. na sa sector namin, ano nga ba ang mental health, no? Kasi alam natin na napaka-broad ito na topic, no? Para din maintindihan po ng lahat. Oo. Yun, maraming salamat po kasi marami talagang misconceptions, no, patungkol sa mental health. Lalo na pag dinagdag pa natin yung stigma na kalakip ng mga mental health conditions. So, usually po, yung World Health Organization po, dinedefine niya yung mental health bilang a state of well-being, no? Ibig sabihin, isa siyang estado ng kalusugan. Kaya nga yung direct translation po ng mental health ay lusog isip, no? So pag may lusog isip ang isang tao, maraming components po ito, no? So una, kaya niyang abutin yung dapat niyang maabot sa buhay, no? So yun yung isa, yung ability to realize yung kanyang potential. Pangalawa ay nagagawa niya yung dapat niyang gawin, no? Walang dysfunction na nakikita, nakakapagtrabaho siya, nakakapag-aral, nagagawa yung pang-araw-araw na nagawain niya sa buhay. Tapos yung isa pa po Mhm. siguro na maganda ring definition ay Mhm. syempre kinikilala natin na may mga sitwasyon sa buhay natin na malulungkot tayo, masistress tayo. Parang yung sa inyo po, Ma'am Marichu, di ba? Hindi naman natin Yeah. mapipigilan ang pagkaroon ng Mhm. lindol. Mhm. Pero yung isang taong may lusog isip, kaya niyang malampasan kung ano man yung mga situations na yon. So, kumbaga, kayo po, Ma'am Marichu, dahil nakapag-cope po kayo doon sa stressor ninyo last week, ibig sabihin po nun, may mental wellness tayo, no? At siguro yung pinakahuli na elemento ng isang mentally healthy person ay yung kanyang ability to contribute, no, to his or her community. So, syempre, yung lusog isip natin, hindi lang pang Mhm. sarili natin, pero kailangan extended siya sa ating mga komunidad, no? So, hindi lang po siya tungkol sa sakit, no? Kasi usually yan yung mga nasasabi, yung Oh, pagkaulyani, okay. kaya depression, suicide, Uh-huh. yan yung mga usual na sinasabi. Pero Mhm. malawak po, no, yung ibig sabihin natin ng mental health. Doc, sa Okay. kasalukuyan po, kung titingnan ninyo ang kabuuan ng populasyon ng Pilipinas, how would you how would you assess o paano ang tingin ninyo sa kalagayan, sa status ng mental health ng Mhm. population ng ating ating bansa? Naku, medyo ano po yan, mahirap sagutin dahil wala pa tayong In datos, no? general. Data siya, Oo. data. Wala pa tayong national study, no, na nailalabas patungkol Mhm. doon. Mhm. Pero meron po tayong estimates, no? So yung WHO po, Aha. yung World Health Organization, ina-estimate niyan Mhm. around 11%, no, ng mga Filipinos po ay merong some form of mental health problem, no? Oh, Medyo malaki siya, 11%. no? Parang one Oo, out of yes, yes. 10, no? Mhm. Tapos usually po, yung anxiety and depression, yung mga pinaka-common na mga conditions, although yun nga po, parang gusto ko lang rin i-highlight na baka underdiagnosis pa yan, no? So baka hindi pa natin alam Mhm. buong picture. Dahil nga, merong lack of access to diagnostic facilities, di ba? Paano mo malalaman kung meron kang depression talaga kung hindi ka makapagpatingin sa isang specialista kasi kulang sila Yes. or wala dun sa lugar po natin. Or Mhm. minsan, dahil sa hiya, dun sa stigma, no? Na very prevalent rin sa ating culture. So, Mhm. yung iba hindi na lang sasabihin dahil nakakahiya raw sa pamilya. So, yan po yung ilan sa mga Yes, yes. um, challenges, no, sa ating datos. Pero Challenges medyo marami rin talaga siya, no? Baka 11% is still a lot, no, compared sa ibang mga bansa. sa ibang countries. Doc, sa sinabi mo kanina, itong mental health, parang cognitive siya, no? Okay, it Mhm. includes our emotional, yung psychological, as well as the social well-being of a Yes. person, no? Parang it affects ba, Doc? It affects about what we think, no? And what we feel and what we act. So that's behavior po, no? So Yes. dito sa ating sektor po ng nakatatanda, ay of course hindi naman natin lahat yan ay nagpapatingin, no, kasi even if they are already suffering from mental aberrations, or shall we say Mhm. hindi na sa behavior nila is there is already an aberration, no, pero feeling pa rin nila na wala silang karamdaman. And tama po Mhm. kayo, Doc, yung sinabi nyo kanina na nahihiya magpatingin kasi 'di ba, Ma'am Salve, pag sinabi magpatingin papunta sa psychiatrist o psychologist, pag talagang papunta doon sa Mhm. doktor na yon, May ibang stigma, stigma. no? May So stigma may stigma, kasama. yes.
Oo, di ba? Na para, naku na, kaya sasabihin na meron na ako sira sa ulo, something like that, no? Kaya, Dok, Mm. siguro isa itong challenges po, lalo na sa sektor na nakatatanda, kasi they cannot accept the fact na sometimes meron na pala silang iniindang mental concern or mental issue, but then Oo. they fail to go to the right doctor, no? Dahil because of this, yung parang society, no, will, anong tawag nito, yung paghuhusgahan sila. Now, ang gusto ko, Doc, malaman dito, ano ba yung mga common na ma-manifest no, when it comes to mental health, no? Ng isang nakatatanda, no? Ano ba yung atin mong titingnan? Kasi parang feeling ko na parang sa akin lang, oh, parang dalawa lang doon ang pwedeng masabi natin na there is something wrong sa kanyang mental health would be stress Mm-mm. anxiety. Ito ba, Doc, ang isa ring leading uh, uh, factors po ng isang mental concern or issue po. Ayan. Actually, ano po, parang buti po na napag-uusapan natin siya kasi kanina nasabi natin 11% ng mga Pilipino Mm. merong mental health concern, no? Pag pinag-usapan po natin yung matatanda, 60 years old pataas, no? Approximately 14%, no? So mas mataas yung percentage ng mga senior citizens na Mm. nagkakaroon ng mental health concern. At Mm. sabi nila, around 27.2%, no, yung mga nagkakaroon ng suicidal ideation. So lahat ng mga Wow. nagsusuicide, one-fourth noon ay mga senior citizen. So nakakabahala talaga at hindi to napag-uusapan, no? Kaya Mm. importante po na nasi-screen natin, no? At least aware tayo dun sa mga symptoms kasi hindi natin alam baka yung kakilala natin, kaibigan natin, meron na palang dinadamdam, no? Mm. At usually po, yung hirap kasi sa pag-diagnose ng may mental health concern ay hindi siya isang symptom lang tapos yun na yun, no? Kasi kunwari yung physical na sakit mo, mataas yung blood sugar mo, Mm. may diabetes ka. Usually ganun siya, 'di ba? Madali. Pero pag ano po, mental health yung pinag-uusapan or mental illnesses yung pinag-uusapan, syndrome po siya. Ibig Mm. sabihin, iba't ibang klasing mga sintomas. So hindi dahil malungkot ka lang, meron ka ng Oh. depression. Hindi po siya automatic. So kailangan meron siyang ibang kasamang symptoms. So Mm. for example, pag meron po kayong depression, pwede siyang mag-manifest as lack of appetite or pwede rin siyang overeating, pwede siyang weight loss, pwede siyang weight gain. Mm. So, marami pong iba't ibang mga presentation. Pero kaya usually po, pag dinadiagnose sila, merong parang criteria, no? Hindi lang siya isang sintomas. Pero siguro, hindi na ako mag-iisa-isa kasi baka buong araw na po tayo mag-usap pag iniisa-isa ko yung mga Yeah, sakit. correct. Siguro mga Oo. general na lang po na kailangan tignan para masabi na, itong taong ito, baka kailangan niya ng referral, no? O sa isang professional. So, syempre, hindi po natin na-advocate na tayo yung magda-diagnose mismo. Kasi mahirap yan. Gusto natin sa isang professional natin marinig yung diagnosis. So, sa pag-diagnose po, meron tayong tinatawag na 5Ds, no? 5 delta Mm. na kailangan natin tignan, no? Yung una po ay yung tinatawag nating deviance, no, in terms of behavior. Meron bang kinikilos yung isang tao na kakaiba? Meron bang iba yung reaksyon niya Mm. dun sa mga normal na pangyayari, no? So yan po yung isa, deviance. Mm. Pangalawa ay dysfunction, no? Nagagawa pa ba niya yung dapat niyang gawin sa pang-araw-araw? Kasi kanina po yung mental health, 'di ba? Yung definition natin sa kanya, ability to function, 'di ba? So pag meron pong dysfunction, baka kailangan na ng referral, no? So yan po yung pangalawa, dysfunction. Pangatlo ay yung distress, no? So, normally po, yung distress parang ayaw natin siyang nararamdaman, di ba? Yung mga negative emotions. Pero minsan, yan rin yung isang indicator para masabi mong normal ka, no? Kasi, for Mm. example, meron nang nasusunog sa paligid mo, Paligid ikaw mo. okay ka lang, hindi mo nararamdaman, di ka nasi-stress, baka hindi po yun normal, no? So Mm. yung ability, sometimes, no, yung ability natin to feel distress, no, is also a indicator na normal yung isang tao, no? Kasi hindi naman pwedeng masaya na lang lagi all the time yung isang individual, di ba? Minsan, yan rin po ay sintomas, no? Siguro, Mm. yun po yung yun yung pangatlo, distress, no? Yung pang-apat po ay danger, no?
danger to oneself. Ibig sabihin, meron na siyang thoughts of self-harm o kaya gumagamit ng substances, no? Na Mhm. nakakasira Oo. sa sarili niya, no? So, yan po yung isa, danger to oneself, pero posible Mhm. rin na danger to others, no? Pag nananakit na siya ng ibang mga tao, disruptive na siya sa Oo. kanilang komunidad, no? So, yan po yung Mhm. pang-apat, danger, no? Tapos yung panghuli ay duration. So, normally po, yung mga feelings natin, malungkot ka ngayon, after a few days, Mhm. mawawala na siya, di ba? Or at least, mababawasan, no? Mhm. Pero pag Mhm. tumagal yan ng weeks, ng months, tapos lumalala pa siya lalo, tapos lalo na pag hindi mo ma-explain kung bakit ganun yung nararamdaman mo, baka yun po ay indicator na kailangan na ng referral. So, yung mga lima po na yun, baka kailangan po nating bantayan, no? At i-check, no, sa mga kasama nating senior citizens para at least alam natin kung kailan Mhm. kailangan ng additional na tulong. Doc, Mhm. sa mga binanggit mo ngayon, parang Mhm. posible kaya na yung mismong tao na affected ng 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 ah, mental health issue ay Mhm. is not aware. Is it possible na hindi siya aware na meron siya niyan? So mga kailangan talaga ng entity na magbibigay sa iyo ng o magbibigay ng assessment sa iyong kalagayan. Actually, ano po yan? Yes and no. No, yung sagot ko dyan. Yes, kasi minsan may mga taong may mental health concern na aware sila dun sa kanilang nararamdaman, no? Sila mismo, kumbaga, Mhm. meron silang insight doon sa kung paano sila nagpe-perform, kung paano sila nakaka-apekto sa iba. Pero may maliit na percentage ng mga tao na hindi ganun ka-aware, no? So baka yun po yung mga kailangan na ng feedback mula sa ibang mga tao o kaya naman kailangan marinig mula sa isang espesyalista, no? So yan po yung mga kailangan ano i-consider, no? So ano po siya? Yes and no yung sagot ko diyan. Yeah, I see. May Mhm. tinitingnan kasi ako na yung government, no, basically ang response should be coming from the government kasi dapat yung programs, etc. But alam ko naman din at I think you will agree with us na malaki ang kakulangan ng mga mental health professionals na maaari nating lapitan o maaaring magbigay ng responde doon sa mga taong tingin ko ay dumarami, no? By what you're telling us ay medyo malaki na ngayon as of now ang bahagi ng ating populasyon affected by this concern. So tingin Mhm. ko nga ay kang dati-dati kasi hindi ito napapag-usapan but Mhm. after nung pandemic, doon, Mhm. doon lumabas, naging open yung discussion tungkol Mhm. dito. So, Mhm. papaano natin uh, uh, papaano natin ng gobyerno matutugunan o mapupunuan ang pangangailangan for professionals who will attend to people with this kind of uh, ailment. Oo. Actually po magandang tanungin 'yan at baka wala akong sagot na ano na Oh, kasi ikaw, makakasolve iilan sa lang buong kayo eh. problema. Oo, nag Pero oo. ano po, yung ako naniniwala po kasi ako dun sa tinatawag nating tiered approach, no? Pag pinag-usapan natin yung mental health concerns. Kasi po isipin nyo, para siyang pyramid, di ba? So yung mga taong may mental health concerns, parang pyramid. So dun sa base ng pyramid na yan, yan po yung majority ng mga taong walang diagnosis, pero may nararamdamang negatibo, no? So Mhm. habang pataas na pataas po tayo dun sa pyramid, yun yung kailangan ng specialist na support. So siguro yung top lang, yung kailangan ng inpatient at saka yung psychological psychiatric care, no? Pero Mhm. majority po ng mga Pilipino ay kailangan lang ng informal community supports, no? So dito po papasok yung mga kaibigan, kapamilya, no?
yung iba-ibang interventions na wala doon sa clinical setting, no? Kasi sa tingin ko po, majority ng mga mental health concerns hindi naman kailangan ng specialist care, no? Kasi yung Mhm. kasi natin ngayon, pag meron kang mental health concern, agad-agad pupunta ako sa isang psychiatrist, 'di ba? So, yun po yung mga siguro framework na pwede nating i-adapt para alam natin kung ano yung services na kayang i-provide ng gobyerno. At kung titignan po natin yung strategic plan Mhm. ng mental health sa Pilipinas, yun rin po yung kanyang nilalayo na approach, no? Kaya hindi lang mga psychiatrist yung nagbibigay ngayon ng mental health services, pero kahit yung mga general practitioners, yung mga nasa health center po natin, merong programa yung gobyerno na tinatawag na Mental Health Gap Action Program. So doon po, kahit yung Mhm. mga hindi specialistang doktor sa mental health ay kayang mag-handle ng mga basic na mga mental health concerns. Kasi Oh. for example, pag high blood, 'di ba? Hindi naman lahat ng may Mhm. high blood dapat sa cardiologist pumupunta, 'di ba? Pwede natin siyang i-manage at the Mhm. primary care community level. So, ganun rin po, no? So yun po yung isa na services, yung Mental Health Gap Action Program, ni-roll out na po 'yan ng ating government after mapasa ng mental health law. So may mga ilan, no, na mga trained na, although sa tingin ko kailangan pang i-supplement yon, no? Kasi hindi pwedeng one time big time lang na training. Yung isa pa po na hindi masyadong alam ng mga kababayan natin ay yung tinatawag na medication access program, no? So, yan po Mhm. ay libreng gamot para sa psychiatric concerns, no? Hindi po lahat ng gamot nako-cover nun, yung mga basic lang, pero at least yung mga common, no, na mga sakit, common na mga gamot, merong mga libreng gamot na yon as long as your LGU requests yung gamot na yon mula sa DOH, no? So isa po 'yan sa mga pwedeng siguro ilabi ng mga senior citizen kung may mga nakita natin na may mental health concerns, no? Yung community, Mhm. baka kailangan kausapin natin yung mga LGU natin para i-request po yung medication access program, no? Yung MAP-MH kung tawagin. Mhm. Tapos po, may mga libre or Mhm. low-cost services sa ating mga public hospitals, no? So, dun sa mga nangangailangan ng specialist support, akala kasi ng iba, sobrang mahal ng mental health consultation, no? At totoo naman, mahal talaga siya pag pumunta po tayo Mahal sa isang talaga. private practitioner. So, usually mga 1,500 o kaya 2,000, ganun yung Mhm. singil kada Right. consultation, maliban sa gamot. Pero pag pumunta po kayo sa mga public facilities, no, may mga ano po, nagbibigay ng libre o mura, no, na mga consultation. So punta lang po kayo dun sa outpatient department, no, ng inyong hospital. Usually sa mga malalaking hospital, meron silang psychiatry or neurology service. Tapos sila po yung pwedeng magbigay sa inyo ng consultation, no. At ngayon po, rina-roll out na hopefully ma-implement na talaga siya, yung tinatawag nating outpatient benefit package, no, for mental health concerns. So, dati po, yung kino-cover lang ng PhilHealth ay yung inpatient care, tapos pag, ano ka lang, 1 week lang yung i-cover niya, no? Pero ngayon po, meron na tayong outpatient package, no? Yes, yes, we For have. managing yung mga mental health concerns. So, refine pa rin siya at syempre gusto natin i-expand pa siya dahil ito rin naman yung mandate ng ating mental health law. Pero paunti-unti, no, meron na po tayong progress patungkol sa pag-address ng mental health concerns. Mhm. Doc, in relation to that, since yung ating mental issues no, na concern ay it has something to do doon sa impact kasi. May impact kasi ito sa individuals, no? Because it's about their thoughts, di ba? Yung perception nila, feelings nila, behaviors. Gusto ko sana himayin natin yung the most common health issues dito sa atin when it comes to mental health, which is anxiety, no? Kasi doon sa anxiety, ang dami pong nakapaloob doon. What's anxiety, di ba? Baka nga, ako nagkaroon din ako niyan. Ang manic attacks ba? Panic attacks is under anxiety, di ba? Ano, Mhm. Doc, no? Ngayon, gusto ko talaga mahimay siya para kasi, katulad kanina ng sinabi, nagmamanifest na yung isang individual ko, lalo na sa nakatatanda, na meron na silang mental issues, mental health issues, no? Ako personally, meron ako experience, no? Kasi meron yung mga reasons, may mga factors
why we are manifesting such, no? Halimbawa ay ikaw ay under anxiety, nagkaroon ako ng panic attack, no? I thought that I was having a heart attack, no? Because I was manifesting the same as in meron ako sakit sa puso, no? But it was Mm-mm. due to the death of my mother. So meron tayong factors kung bakit tayo nagmamanifest nito, no? Even how sane we are, diba? How strong we are, tatamaan ka talaga ng anxiety, no? Ang akin doon, anxiety, it was not depression, it was anxiety because panic attack siya. Na the death of my mom, na every time I see Makati Medical, sorry for the hospital, no? Kasi hindi naman, it's not about that. I'm just telling you, my experience, so nagkaroon ako ng anxiety, no? Every time ako, doc, nadadan ako dun sa hospital na yon, I feel like I am encapsulated. I am inside a capsule. Magmamanifest na po ako doon tawag nito, yung increased heart rate, di ba? I will have, yung parang I feel sluggish. I feel that I was going through a dip, yung a hole, no? Para ibang feeling ko, doc, and then I was already perspiring. And then, yun na nangyari. I was brought to the hospital. Wala silang nakita sa akin. I was just given something, to relax. So, and ito, ang tanong ko kasi, doc, tingnan natin kung ano pa yung mga nakapaloob doon sa anxiety kasi baka nga naman ito na yung nagmamanifest ng symptoms. Ang akala nila physical. 'Di ba ho ba, doc? Physical yung pala mental. And sometimes they go to the hospital, sasabihin nila na misdiagnosis, no? So, yan ang first question ko. Pangalawang question, doc, how will you determine paano mo dinadiagnose ang isang individual, when they seek care, no? Tungkol doon sa mga mental issues nila. Thank you. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Marichu, dun sa question. Actually, yung pag pinag-usapan natin yung anxiety, yung lagi kong sinasabi ay ito ay normal na emotion, no? Pag meron kang totoo or perceived na threat, no? Yung sa inyo po parang associate nyo na siya with the death of your mother, no? So, yun po parang normal reaction siya. Gusto kong i-validate po yon na pag ikaw ay kunwari mag-e-exam o kaya naman may negatibo nangyari sa iyo, posibleng magkaroon ka ng symptoms of anxiety, no? Pwedeng physical manifestation, pwedeng emotional manifestation. Pero iba po siya doon sa anxiety disorders, no? Pag anxiety disorders po kasi, merong symptoms of anxiety, pero usually hindi mo matukoy bakit ka nagkakaroon ng symptoms na yon. Walang clear link, no? Hindi mo siya ma-explain. Tapos po, naapektuhan na yung pag-function mo, no? So for example, na hold up ka, for example, no? Tapos every time na lumalabas ka, nagkaka-anxiety ka, no? So normal naman 'yon. Pero pag ikaw hindi ka na makalabas ng bahay, no? Because of that anxiety or trauma, no? Posibleng na siya, posibleng doon na siya magbo-borderline doon sa disorder, no? So yung panic attack po, isa siyang form of anxiety disorder, no? So ito yung mas severe form na posibleng magkaroon ng loss of consciousness, posibleng manigas yung mga kamay natin. Iba-iba po yung manifestation niya, no? Pwedeng manlamig yung mga kamay, no? Mag-iba yung sensation, no? Mamanhid, no? So yan po yung mga parang bang you feel that yung yung face mo ay para siyang namaga, no? Doon. Parang so ganun nga, tama ka nga, doc. Iba-iba po yung manifestation sa kada tao. Pero iba-iba, maraming forms po, no, ng anxiety, kumbaga. Pero siguro po, yung isang na-mention po ninyo na gusto ko lang rin i-highlight na relevant sa mga senior citizen ay yung tinatawag nating psychosomatic symptoms, no? So ito, from the term itself, psycho, utak, di ba? So, soma, body, no? So ito ay sakit ng utak na nagmamanifest physically, no? So, so usually po, pwedeng, kunwari, pwede niyang mamimik yung symptoms ng heart attack, for example. Di ba? Magkaroon ng chest pain. So, yung usual po natin doon, heart attack. Palpitation. So, yung mga ganun po, na nagtra-translate yung
psychological to physical, baka kailangan niyang i-investigate further, no? Kasi sa tingin ko, Mm. malala din yung consequence pag in-ignore natin Mhm. siya, di ba? Mhm. Um, Yeah. Parang hindi ko rin po i-advise na, oh, wag na po kayo magpatingin sa ospital pag meron kayong chest pain. Dahil ano lang yan, mental health concern. So, as much as Mhm. possible, doon tayo doon sa preventive, 'di ba? So, Prevent. maganda kung may chest pain, tignan natin, meron bang biological reason kung bakit nagkakaroon ng Mhm. chest pain. So, usually po Mhm. nagre-request sila ng mga test sa dugo para makita kung merong Mhm. pag-increase ng level of certain substances para ma-diagnose ka ng heart attack. Pero kung wala po yon, baka doon natin siya i-consider for mental health concern. So kumbaga, aalisin muna natin yung possibility na ito ay dahil sa isang physical na cause bago tayo mag-isip ng mental health concern. So yun po yung Okay, so isang ina-approach doon. okay, Doc, So, iulitin ko na, isasama ko na rin doon sa anxiety. Kasama ba doon, Doc, yung mga specific phobias, no? Yung halimbawa, claustrophobia at yeah. afraid ka sa heights, no? But this is also part of anxiety. Kasi nga, Ma'am Salve, natrap ako sa elevator on the 18th floor. Ano Mm. ako sa claustrophobic ako kasi, no? So, I just made myself relax and then 30 minutes kami nasa loob and medyo mainit because it was not air conditioned na ano, what's this, na elevator. So kasama dun sa anxiety. But going back dun sa una ko yung panic attack, Mm. I just had some exercises. I was able to overcome it. Kasi actually, doon sa mga mental health issues, ang pwede lang una before we seek a doctor's what's this advice or we seek doctor's consultation is ang makaka-treat muna nito sarili natin di ba? We ourselves first, di ba? So that's what I did. I do some exercises, I made some research, no, and then meron din naman Mm. ako natutunan when I was in college, no? Kasi I am also in a medical profession. I'm a nurse by profession. Doc, Ah, you are also a nurse, kaya I am really so opo. excited about you kasi, being a nurse and then you proceeded to doctor of medicine and then ay advocate po kayo ng mental health. Na authority doon po talaga kayo, no? Sa pwedeng psychologist ka, pwede kayang psychiatrist, no? So, yun Doc. So, doon sa mga na-mention ko yung mga claustrophobic, palagay ko common ito sa ating mga matatanda, no? Sa nakakatanda, I mean, na mga nararanasan na mental health issues po. So Opo. ang ano ba Doc nito, ang pagdiagnose ba nito is individual? Bago pala diyan Doc, ito kasi meron ako nalaman about the screening, no? Yung pag-i-screen, meron Mm. ito sa US and I think baka meron na dito sa Philippines. Baka you are aware of this, the GDS po, yung geriatric depression scale. Are you Mm. aware of that? Na ito po yung isang tool na pwedeng gamitin natin dito po sa ating country na paano natin malalaman kung ang isang individual po ay meron na po siya talagang mental health issues po. Paano po itong scale na to ginagawa po? Opo. Actually, yung ano na po, yung yung mga screening tools po, parang ano rin siya, complementary siya to the formal process of diagnosis, no? So kumbaga, yung mga skills po parang ina-assess niya at high risk ka ba of developing certain Okay. conditions, no? Yung iba po Mm. sa kanila self-administered, yung iba facilitated by a professional, no? Pero yung Mm. pinaka kumbaga gold standard, no, of diagnosing patients ay through clinical interviews, no? So, kakusapin po kayo, ipapa-explain po kung ano yung mga symptoms na nararamdaman ninyo. Tapos, tatanungin din po yung inyong medical history, no? Kasi minsan may mga Mm. medical concerns na behavioral or ano yung psychological yung manifestation or namimimik niya, no, yung mga symptoms of mental health concerns. Example siguro dyan ay yung mga thyroid disorders, no? So pag meron po kayong hyperthyroid, posibleng Oh, makaramdam ka ng yeah. palpitation, di ba? So Mm. yun po yung ilan Yeah. sa mga pwedeng i-rule out rin, no? At usually po, parang tinetest rin siguro yung mga kidney function at saka yung liver function kasi kung may mga gamot pong Mm. ibibigay, i-consider rin po, no? Kung may mga
sakit doon sa mga organs po na yon para i-modify nila kung ano yung mga gamot po na ibibigay Mm. sa inyo. Tapos, Doc, yes po. yes, gusto ko lang itanong, kasi alam naman natin ang kakulangan ng mga professionals. So, I even doubt na ang lahat ng mga munisipyo ay merong at least one medical Oo. professional na involved Mm. o engaging in mental health. So, ang nakikita ko, posible kaya dahil usually ang nakatatanda ay taken care of by family, 'di ba? Mhm. Is it Mm. possible for government to help capacitate yung ating mga caregivers, yung mga anak natin who are taking care of an older persons, and then at least for them to be able to uh, yung to identify or to see kaya na there's something already being manifested na kanyang nakatatandang ward, yung Mm. mga ganon kasi and then how to uh, yung maturuan ng gobyerno ng DOH ang mga ang mga community caregivers na ito kung paano yung how to manage and how to deal with older persons na merong ganitong mga manifestations. Opo, napaka-importante po nung nasabi ninyo, no? Kasi nga po, totoo talaga, no? Napakakonti po ng mga psychology, psychiatrist natin. Actually, sa buong Pilipinas po, no? Mga around 500 to 600 lang yung mga psychiatrist natin. So, hindi ko po talaga mag-guarantee na kada probinsya magkakaroon ng isang specialist, no? Malayo yan dun sa reality po natin ngayon. Pero yung isang in-advocate yun po natin ay yung tinatawag nating task shifting, no? So, ito po yung idea na yung mga specialist functions, yung providing psychosocial support, mga ganyan, referral, identification of basic na mga concerns, pwede siyang ibigay dun sa non-specialist na provider, no? So, Mm. pwede siyang community health worker, pwede siyang family member. Ako, yung pangarap ko, lahat sana ng pamilya kayang Yes. at least mag-identify kung kailan kailangan i-refer yung kanilang pamilya. Pero sa tingin ko po, pinaka-workable ngayon yung community health worker, no? Actually po, yung sa Marikina, no, meron po kami mga tinrain na mga volunteers sa community na makakapag-identify, no, kung saan pwedeng i-refer yung isang tao for mental health concern. So, hopefully ma-replicate natin siya sa iba't ibang lugar. Pero yun nga po, maraming mga discussions dapat na mangyari kung ano ba yung level of tasks na pwedeng ibigay dun sa non-specialist Yes. na worker, no? Kasi nga may mga accountabilities rin po tayong kailangan i-consider. May mga batas rin po tayo na naglilimit, no, doon sa anong kayang gawin ng isang non-professional. So, isa po yun sa mga pero sa tingin ko moving forward, yun po yung isa sa mga direction na dapat nating tahakin kasi hindi talaga natin siguro ma-reach yung pinaka-ideal na specialist to public to people ratio, no? Pero Mm. tingin ko kung mas maraming tao sa komunidad yung capacitated, mas magiging efficient yung ating sistema po. So ibig sabihin, Doc, kailangan mo talaga ito ano sa ating Department of Health, no, to capacitate nito the family mismo, and then kung sino yung mga volunteers doon. But sabi mo nga, this is really a very broad broad siya na topic, at hindi ito basta-basta lang matututunan, no? It's really so hard because you will be diagnosing, so to speak, no? Pag Oo. ikaw ay titingnan mo ngayon, parang you are diagnosing whether itong individual ay suffering from that mental health problem, no? At saka isa pa, syempre ang una muna natin titingnan, saan ba tayo lalapit? Saan ba tayo muna pupunta pag naramdaman natin itong mga simptomang to, no? Kasi hindi naman natin alam. Physical, yes, pupunta tayo sa doctor, di ba? Pag mental health issues kasi, as I've said, medyo mahirap ito talaga i-diagnose, di ba? Basta ang normally,
Doc, as what you have mentioned kanina, ay pag meron na sa behavior, kasi this is about our feelings, no? What we think, what we feel, and our behavior, our actions. I think makikita natin doon kung meron ng aberration doon, away from the normal self, di ba? Sa kanyang action na, o ito, hindi ito ginagawa dati, o ito, nanggaganon na ito ngayon, no? So I think on that, on that aspect lang, pwede tayo parang self-diagnose, di ba? Pero dahil nga sa kakulangan ng ating pamahalaan with regards to addressing all these issues, no? Even in our own rural health centers, wala po tayong ganito, no? Wala tayong mga specialist na tulad nito. So medyo kakailanganin talaga ito ng masising pagpuna, pag-aral, kung ano ba ang dapat ibigay doon sa rural health center, kasi nandoon po yung mga tao di ba? Nandoon po yung grupo, nandoon po yung mga sa sector namin, nandoon po yung mga maraming individuals. With regards doon, Doc, doon sa yung pag-diagnose ng isang mental issue, doon sa mga lab test, no, kasi physical na po yun, no, kung talagang you are trying to rule out, kung wala naman talaga ito diferensya physically, no, para malaman na ninyo na ito ay mental health issue po ito, ang nararamdaman ng isang individual. Hindi ba sinasali doon, Doc, yung usually kasi one of the causes then ng pagkakaroon ng nitong mga mental health issues ay drugs, no? Drugs at saka wala ho bang screening ng alcohol? Alcoholic ang isang individual, that could lead to mental health problems, no? So sinasama ba ito yung screening ng drug at saka tawag nito yung alcohol po? Kasi ang malimit sa ground sa community po yung drugs talaga po kahit na mga senior citizens nasa ground po kami, no, may mga ganong klaseng problema. So anong ho ba ang dapat gawin diyan, no? Salamat po, Doc. Siguro po yung first point ko po siguro na gustong i-raise ay pag pinag-usapan natin yung pagbibigay ng suporta, hindi po dapat prerequisite yung pagkakaroon ng formal na diagnosis, no? Kahit wala ka pang diagnosis, kung kaya natin siya kausapin, kung kaya bigyan ng suporta in whatever form, ibigay po natin siya, no? Kasi totoo talaga na baka may mga taong hindi na umabot doon sa point na madadiagnose sila dahil sa sobrang limited talaga yung mga professionals natin. So yun po yung una. Pangalawa ay yung mga interventions po na pwede nating gawin, no? Sa komunidad po, maraming pwedeng gawin. Sa Zimbabwe po, may namita ko dito sa London, yung isang project niya, tinitrain niya yung mga lola sa komunidad sa Zimbabwe. Tapos meron lang silang tinatawag na friendship bench doon. Lalagay sa komunidad, tapos yung lola, tinrain niya on how to provide psychosocial support. Tapos yun, baka yun po ay pwede i-consider rin po ng KOSE o kaya ng inyong mga organization. Tapos tignan natin kung paano siya Social makakatulong activities, sa Doc, komunidad. no? Oo. Ba't mababawasan pa yung isolation, no, ng mga senior Social citizens? activities, no? Doc, Opo, merong okay. nag-uusap lang sila. Nag-uusap lang sila sa tuwing hapon. Tapos, yun, nakakatulong sila Sharing sa lang, Ma'am Salve, parang sharing. Yes, Parang actually, sharing. I think this is where the organization comes in. Yes. Kasi may mga nabasa na rin ako niyan tungkol sa mga grupo na they usually come together and then nagkukwentuhan and then inaalaw nila kung sino man yung may karamdaman o kaya mga may problema, inaalaw nila na mag-divulge, mag-share ng kanyang nararamdaman. And then just the presence of the others provide sufficient support sa kanyang sa taong merong dinadala, no? So pwede po nating pwede po nating explore yung ganong possibility. Pero po, yung isa pa pang siguro gusto ko lang rin i-highlight na lahat po ng mga other concerns na mention po ni Ma'am Marichu, like alcoholism, substance use, no? Kasama po sila doon sa medical screening, no? Kasi may mga studies rin na nagsasabi na pag itong tao na ito ay under the influence of alcohol or certain substances,
may impact siya sa mental health, no? Or mas tumataas yung chance for Mm, completion of suicide, no? So yan po yung mga tinitignan mental. natin. Although, yun Oh. po, gusto ko lang rin i-highlight na baka yung substance use, no, pwede siyang maging stand-alone in itself, no? So, actually, majority po ng mga gumagamit ng substances, hindi naman po sila problematic users, no? So, small percentage lang po yung nagiging violent, small percentage lang po yung nagkakaroon ng mental concern. So, some of them, ginagamit nila yung substance for them to cope with distress, no? To cope with a mental health concern, even to numb yung kanilang emotions, which is not healthy, no? Pero may ano siya, may dahilan kung bakit po nila ginagamit yon. Pero hindi po siya parang automatic na ah, may mental health concern na agad pag may substance use concern. Mm. Doc, may nabasa ako no with regards to coping up. Yung yung sinasabing yung behavior, yung sa stress no. Kasi this is another coping up what this a mental health concern no. So it's anxiety and then we have the yung stress with this the other one doc. So ang tanong ko dito, depression, no? Okay, so Yung anxiety, depression. depression, these are the most common mental health issues na we are facing right now na hindi pa yan na-identify talaga kasi hindi naman talaga nagsisik sila ng consultation, di ba? Okay, tama si Ma'am Salvi kanina, napakaganda kasi din yung mga organisasyon to be together, no? At ito yung parang psychotherapy na rin ito no ng mga individuals who are really suffering na hindi natin din alam no. Socialization, social talaga no. Very important yan. Just coming together, socializing, talking it out with your friends. That's a psychotherapy, tama ba doc no? Na medyo makakalimutan mo rin yung ano mo, yung depression mo. Doc, ang tanong ko kasi sa depression, meron yung sinasabi na meron talaga ka doon na malalaman mo kaagad if a person is really depressed kasi yung para bang ang depression is yung malungkot ka, 'di ba? Yung parang the low moment, na ganun. Pero which is naman normal din to, 'di ba? Normally Yes, tayo opo. pag meron tayong napapanood lang sa TV na na stressful o iyak tayo o drama or what, tayo ay nasasad din, 'di ba? Mhm. Okay. Anong extreme doon pag sinabi natin na totally depressed yung tao? That would lead to suicidal attempts. That would lead to delusions of grandeur, doc, no? That could also lead to schizophrenia, which is already a mental health problem, no? A illness, I mean. So, doc, hanggang sa anong degree ba natin makikita yung tao na maging depressed o maging malungkot? Kasi it's about loneliness po, doc. Mm-mm. Kasi baka So, meron akong mga kasama ko na depressed na pala sila, na meron na pala silang mga suicidal attempts no, na hindi namin nalalaman. Paano mo makikita sa isang tao, Doc, para malaman ng iba? opo. Thank you po. Kanina po, 'di ba, nasabi natin yung 5 Ds, 'di ba? So, sa Mm. depression po, meron tayong usually extreme sadness, no? Or sadness na hindi proportionate doon sa reason kung bakit sila malungkot. Merong loss of interest, no, doon sa mga bagay na dati na-enjoy ko to, bakit ngayon hindi ko na siya na-enjoy. So, yun yung pangalawa. At may difficulty, no, doon sa functioning ng isang tao, no? So, usually po yung mga symptoms na yan should last at least 2 weeks on most times of the Yun day pala. Okay. and on most Mm. days of the week, no? So kumbaga, Mm. yung mga taong may depression, posibleng sumaya siya ng kaunting oras, no? Pero majority dun sa 2 weeks na yan, merong depressive symptoms, no? Tapos majority nung araw niya ay nakikita yung depressive symptoms. So yun po yung main, no, na mga tinitingnan. Pero dun sa criteria po for diagnosis ng major depressive disorder, may iba pang mga symptoms, no? So yung sabi ko po kanina na weight loss or weight gain, pwedeng tulog ng tulog or hindi talaga natutulog, Mm. pwedeng bumabagal yung pagsasalita ng isang tao, no? Tapos walang energy, pagkagising pa lang niya Mm. parang pagod na, no? Walang energy na lumabas, etc. At merong feelings of shame or feelings of guilt, which I think tumataas rin habang tumatanda po tayo, no? At yung Mm. ilan nagkakaroon ng thoughts of
death or self-harm. No? So, pag ganun po, psychiatric emergency na po yun, kailangan Mm. i-refer agad no, sa isang espesyalista. Although, sa ano po, sa mga bata o kaya sa mga sobrang matanda, like senior citizens, um, pwedeng mag-manifest yung depression differently, no? Pwedeng hindi siya malungkot, pero instead, irritable yung behavior niya. Galit, no? Posibleng yun po yung Mm. manifestation. Pwedeng yung nasabi natin po kanina na psychosomatic na manifestations, may mga masasakit na hindi ko ma-explain, walang medical reason, no? Kung bakit sumasakit yung aking chan, no? Or kung ano man. May mga ganun pong unexplained aches or pains, no? Tapos, posible po na withdrawing sila, no? Hindi sila nag-interact with some people lang, no? Kasi sa usual na manifestation ng depression, parang hindi sila, nagwi-withdraw sila to everyone, no? Pero sa elderly o kaya sa teenagers, baka yung ilan ma-maintain pa rin nila, no? So yan po yung ilan sa mga differences ng depression in teens and elderlies. So is it possible for the person himself na magsikap na hanapin yung nagiging dahilan ng mga atake sa kanya? Kasi it happened to me in 2019. Inabot ako ng 6.5 na lindol sa Davao. And we were at the nasa ninth floor kami ng hotel. uh, I forgot the name anymore. But anyway, doon kami inabot. And after that, talagang I got very sick. Yung akala ko, inaatake ako ng high blood, ng aking hypertension. To the point na nagtataka ako bakit panay-panay hindi bumababa, etc. And then I would wake up in the evening all wet ng aking sweat, and then parang I thought I was dying. So in fact, it came to a point na nagpakuhaan ako ng pare. Nagpaimbita na ako ng pare, and then binigyan ako ng extreme unction, last sacrament, Action. before I went to the hospital. Tapos pagdating naman sa hospital, unfortunately, naka-assign ako sa 10th floor. Meron akong claustrophobia eh. So pagpasok pa lang sa elevator, pakiramdam ko umaatake yung aking fear. Pero sabi ko, I'll take care of this. Ayokong bigyan ng espasyo sa aking utak yung takot na yon. So anyway, binibilang ko yung by the floors, nasa 7th floor, 8th floor, and then mas nadadagdagan yung aking paghinga. And pagdating doon sa syempre, actually I stayed about a week. Syempre yung mga sa akin, mga doktor sa akin trying to diagnose, kinakausap ako anong dahilan, etc. Syempre kinukwento ko yung nangyari sa Davao. And so ang lumalabas sa kanila yung nila ay parang ninenervyos lang ako, dala lang nung takot ko na ngayon lang nagmamanifest, etc. etc. Pero sabi ng mga anak ko nung bandang hapon, naibibili muna kami ng pagkain sa labas. So naiwan akong mag-isa. And then nakikita ko yung dingding, parang gumagalaw, parang lumiliit. So sabi ko, one of you come back. Bumalik ang isa sa inyo kasi parang talagang nagkakaroon ng physical manifestation na parang gumagalaw talaga yung mga dingding. And sa aking sarili, something is happening. So I must be able to do something. What was causing yung ganoong disturbance sa akin? So ang napansin ko, going back sa mga nangyayari dito pa lang sa bahay, ay nag-aano ako yung every time na gigising kami sa umaga,
ayoko na pag nakikita ko nakasara yung mga bintana ay naka-grills. Tapos yung pintuan ay meron ding merong dalawang levels ng pinto, 'di ba? Tapos yung gate namin ay nakalock yung ganun. So parang lalo ako nagkakaroon ng yung aking claustrophobia, 'di ba? So Mm-mm. sabi ko if I don't take care of this myself, pag iniasa ko lang sa ibang tao, hindi hindi ako gagaling. So knowing na ang nagti-trigger sa akin ay yung mga nakasarang mga bintana na may mga grills etc. na parang I think this was an offshoot of what happened sa Davao. Mm-mm. Kasi siyempre sa ninth floor there was no way na maka-escape ka doon, di ba? So Okay. sabi ko parang parang lagi akong nakakulong yung ganon. So ang naisip ko pagbalik na namin dito sa bahay, ayoko nakasara ang mga bintana. At Mm-mm. sabi ko, huwag ilalak yung gate, huwag isususi. Kasi hindi ko siya, kung bakit, hindi ko siya mabuksan kaagad-agad, lalong ninenervyos yung kamay ko, yung ganon. And then, I found something. If I sang a little more loudly, parang nada-drown off yung mga voices at saka yung mga fears sa akin. Mm-mm. And then ang nakita ko isa pa yung prayers. Every time na nararamdaman ko nagsisimulang mag-init yung dibdib ko at Mm-mm. magkaroon ng pag-build up ng anxiety. Yung prayers. So I think hindi lang isang while merong medicine kasi syempre nag din yung doctor nagreseta din siya ng medicine. Tapos besides that, yung pa ng physical na ng bahay, it came to a point na bumalik muna ako sa Novaliches kasi yung bahay namin doon ay mas open mas open yung kanyang mga doors, hindi Tat- madoble-doble, yung mga ganon. So I think mahalaga na tayo mismo by ourselves ay magsikap din. Wag lang nating iasa sa ibang tao at sa mga professionals. Actually, ano po, napaka Ah, tama po niyan, Ma'am Salve, no? Kasi po syempre yung gamot, isang tool lang naman po siya, no, para Oo. ma-manage yung ating mental health concern. At hindi naman sa lahat ng mga tao effective yung gamot, 'di ba? Kaya nga po yes, yes. pag nakipag-consult ka sa professional, ano rin siya, Mhm. parang ite-test kung okay ba sa'yo, hiyang ka ba, no? Yeah. To Mhm. put it, in a very Yes. simple term, hiyang ka ba dun sa gamot, no? Pero tama rin po yung sinasabi po ninyo na marami tayong pwedeng gawin to address our own mental health concern, no? So tama po yung ginawa ninyo na kung sa tingin niyo po ninyo nakakatulong yung pag-adjust ng arrangement ng mga gamit sa bahay, yung sa pinto o kaya yung prayers, no? So actually sa may mga pag-aaral rin na nagsasabi na nakakatulong talaga yung spirituality, no, in terms of mental health concerns. Although hindi po siya applicable sa lahat kasi depende rin yan kung religious ka ba o hindi, 'di ba? Pero for those who believe in it, no, malaking bagay siya, no, na meron tayong pinanghahawakan. Ma'am Marichu, may sinasabi po kayo? Sorry po, nakat ko po kayo. Ah, well, wala naman, Doc, pero itatanong ko lang din sa'yo kasi one of those tinatanong din tayo, no? Ano ba, natitreat ba ang mental health issues ba, di ba? Or if an individual is already manifesting depression or anxiety, natitreat pa ito, Doc, no? Kasi meron naman tayo medications, katulad ng sinabi mo kanina, na para din ito ay tatry sa'yo kung okay ba itong medication sa'yo. And usually they give you medications na that are downers, 'di ba? That's going to subdue your feelings and emotions. No, na sometimes hindi din sa okay sa'yo, no? And then the psychotherapy. Pero yung kaso nung naramdaman din namin ni medyo mas grabe yung naramdaman ni Ma'am Salve, no? Kasi Mm. tuloy-tuloy, no, until na umuwi na siya sa bahay.
So this is under ng phobia na yan, Doc, no? Na phobia siya, and every time ay nakaka ano siya ng situation na ganon, ito ay bumabalik. Pero tama din yun, Doc, na tayo talaga, the individual, no? Tayo din ang masigasig, no? How are we able to cope up with all of this manifestations and signs and reasons why we are manifesting or behaving like this, no? Tayo mismo talaga. Hindi yung medication, hindi rin yung, of course it's gonna help. I'm not saying na hindi po makakatulong, pero more than anything else, I think it's your personal coping up of the stress, of the anxiety and also of the depression. Doc, matanong ko lang, no, kasi dito sa Philippines, meron tayong mga Ma'am Salve, babasahin mo ngayon yung ating mga questions, no, galing sa ating mga suking nanonood sa atin ngayon here and abroad. Napapanood po tayo, Doc, sa abroad. Sa overseas, no? Oo, napapanood din tayo. Ma'am Salve, meron mga questions. Ang Doc, they are just concerned about paano ba mai-improve no ng ating pamahalaan when it comes in addressing talaga such a concern, no, na hindi ito masyado talagang nabibigyan pansin. I would say, no, hindi talaga nabibigyan pansin ito kasi with the data that you have said a while ago na 11%, medyo malaki-laki ito. We're just focusing on the geriatric, no, the geriatrics or the older persons. Paano ba i-address, Doc, ito? Number 2 ay meron naman po tayo, ito yung isang programa ng national government, yung universal healthcare, no, wherein we can use that, no, kasi hindi na siya yung inpatient lang, pwede na siya yung consultation sa labas and everything, no. So lahat po automatic na po ang senior citizen na meron po meron pong healthcare nito, no. And then ang ano pa, Doc, ay paano ba ito matutugunan nito ng ating gobyerno? Pangalawa, may pa tayong mga organisasyon, no, dito sa Philippines. I remember, Doc, no, I do not know if they're still active, yung Philippine Mental Hospital. It's a non-profit organization na they deal with, you know, yung prevention as well as treatment po, Doc. Active pa rin ba yan? Ano ba yung mga organizations po na nakakatulong dito pagdating po sa mental health problem? Opo. Yun po, marami akong masasabi patungkol sa anong pwedeng gawin ng gobyerno patungkol sa mental health. May buo tayong policy paper patungkol dyan. Pero sa tingin ko po, yung pinakauna talaga ay yung datos. Kasi nga po, mahirap mag-identify kung ano yung pwede natin gawin kung hindi natin alam kung gaano kalaki yung problema at kung gaano kalaki yung resources na kakailanganin natin para makapag-roll out ng isang program, no? Kasi pag meron ka ng data, makakatulong po yan dun sa pag-target ng policies natin at saka pag-set ng ating budget, no? Kasi lagi natin sinasabi yun taasan ng budget for X advocacy na health. Pero magkano ba talaga yung kailangan? Isa po yun sa mga magandang tanungin, no? Tapos kung meron ng budget, nagagasta ba siya ng maayos, no? Maayos ba yung pangasiwa nung pondo po na yon, no? And syempre po yung task shifting, yung nasabi ko po kanina na kailangan talagang i-focus, i-expand, no, kung sino yung nakakapagbigay ng iba't ibang mental health services, no? Kasi as of now po, yung batas po natin, yung counseling ay pwede lang po ibigay ng mga psychologist at saka ng mga social workers. So hindi po pwedeng magbigay ng counseling, no, yung mga non-specialist doctors at saka yung mga iba pa, no, sa komunidad, no. So medyo technical lang siya na term, pero doon kasi makikita mo na limited lang din yung kayang magbigay. Kaya nga minsan sinasabi namin, we provide psychosocial support, no, rather than counseling, no, kahit na halos parehas lang naman yung ginagawa, no, in a way. Pero of course, ano rin po, no, may value pa rin po yung pag-regulate kung paano ginagawa yung counseling. Dahil nga may implications talaga especially for those working with people na diagnosed na with mental health concern, no. Tapos buti po na mention niyo yung UHC, no. So ngayon po na roll out na po yung mga set up ng mga service delivery networks. Hopefully makakatch up po yung ating human resources para doon sa
mental health care, no? So, yun po yung isa sa mga challenges kasi I think a big chunk nung provision for mental health care ay dun sa informal care na hindi usually nako-compensate at hindi na Mm. sasama sa conversation dahil hindi sila professionals. So, baka Mm. kailangan isipan, no? Paano pa yun ma-incorporate. And then doon po sa doon sa mga organizations na pwedeng tumulong, I think yung rene-refer po ninyo ay yung Philippine Mental Health Association, Yes. no? Yes. Apo. Yes. So Yes. sila po ay based sa Quezon City, although meron silang mga chapters, no, sa Mm. probinsya, sa Palawan, sa CDO, sa Cebu, no. So actually member din po ako ng Philippine Mental Health Oh. Association. So Mm. yun po, sila po ay nagfa-facilitate ng mga referrals, tumutulong sa community-based mental health services, no, na Mm. delivery. So yun po, sila ay pwedeng makatulong. Of course, yung mental health Philippines po, sila ay mostly focus sa digital health advocacy on mental health. At yung Mm. organization po namin, yung Youth for Mental Health Coalition, tumutulong naman po siya sa policy lobbying at saka facilitation para sa Mm. mga kabataan naman na nakakaranas ng mental health concerns. So, yun po. Pero Mm. tingin ko kasi kailangan talaga magkaroon ng whole of government approach patungkol dito, no? Sobrang gasgas na po siya na term, pero alam ko po maraming mga councils kasi na nabubuo, no? So sa mental health po, meron tayong Philippine Council for Mental Health. At Mm. sa ano po na yon, doon sa council na yon, hopefully mas mapalutang natin yung idea na yung mga interventions natin to address mental health, hindi lang siya nakukulong dapat sa DOH or sa Mm. healthcare, no? Kasi Mm. kung titignan po natin yung mga determinants ng health ng isang tao, sabi nila 20% lang ng ating kalusugan ay related sa healthcare, no? 80% ay nasa labas ng healthcare, pabahay, trabaho, di ba? Mm. So, yung mga ganun Yes. po ng Yes. environment, di ba? Napakainit ngayon. So, yung mga ganun po, meron silang indirect pero big influence, no, in terms of our health. And if we just allow the different agencies, no, to expand their mandate beyond provision of healthcare, Mm. baka mas Mm. maging effective po yung pag-address natin ng health ng mga hindi lang nakatatanda pero yung Filipinos po in general. Yes, Doc, kasi yung mga factors na nagpe-precipitate po doon sa mental health concerns, no? Ay syempre nanggagaling din 'yun kung wala ka ng trabaho, no? No employment, 'di ba? Wala ka ring pagkain sa pagkainan, no? And these are yung talagang wala kang social life dahil mahihiya ka makitungo doon sa mga tao because you do not have anything, no? So these are factors na kaya ina-address din sa ng healthcare system natin, not only doon sa mga sakit, no, physical and Mm. mental, as well yung mga factors din na magpapagaan po kasi ito po yung causes din, 'di ba? Bakit sila nagkaroon ng depression, bakit sila nagkaroon ng anxiety? It is because of these factors. Wala silang bahay, palaboy-laboy. Doc, gusto ko lang i-ano sa'yo, kasi meron akong kaso niyan, I think I have two of that in our, nakikita ko na, hindi ko rin din masabi ito sa lahat, no? But it's just between the family at ako, no? Being the president of an organization. Gusto ko lang kasi ito ay akin hinandle na case, no? Although napunta na rin under medications na ngayon, no? So nagsa-psychotherapy ko no ako, doc. As much as Mm. ano ba ang aking magagawa ay yung PTSD, yung post-traumatic stress disorder. Kasi Mm. extreme po kasi siya, doc, no. Sometimes you really have a lot of patience, no, sa ganitong klaseng case, no, pero kasi matanda na ito no, nakatatanda, a member ng aming organization, and that I'm addressing this na adala na rin namin and under medication ngayon. So ang tanong ko sa iyo, doc, sa mga ganitong kaso, so ang edad niya is 72 years old, doc, no, ay ito ba ay may pag-asa pa ba ito ma-treat, no, kasi doon naman sa medication ano naman siya nag-effective naman, kaya lang sometimes, doc, extreme pag naka-medicate hindi na siya tatayo, you know what I mean, doc? Hindi na siya Mhm. oo, mahiga na lang siya all the way kasi mahihilo siya or
kaya wala siyang appetite o kaya wala siyang energy. So, ito ngayong concern ko na para malaman din, ano pa ba ang ibang intervention dito sa PTSD? Doc, thank you. Mhm. Actually, ano po, since yung may nakikita po siyang professional, I think it would be best na yung professional po yung Mag-suggest. mag-advise, no? Kung ano po yung mga pwedeng options na tignan. Although gusto kong gamitin din yung shinare po ninyo to discuss a point na ano rin, very prevalent rin sa health workers, no? Yung tinatawag nating therapeutic pessimism, no? So, yun po ay kumbaga parang related rin siya dun sa concept ng ageism kung saan akala nila dahil Okay. nakakatanda na ito, hindi na siya pwedeng ma-manage yung concern niya. Kasi hindi naman po Okay. lahat ng mental concerns ay natitreat technically, pero na-manage yung mga symptoms, di ba? So, yun po, minsan Correct, kasi parang correct. hindi na ina-address yung ibang concerns dahil nakakatanda yung pasyente, no? So, yun po yung siguro pwedeng idagdag ko dun sa discussion. Although I would refrain from commenting dun sa management kasi may ibang doktor po na tumitingin. Okay. Thank you, Doc. Ma'am Salve, yung ating mga nanonood, baka may mga questions sila, Ma'am Salve. Ay, Ma'am Salve, naka-mute po kayo. Mm-mm. Yan. May dalawa tayo ditong mga reactions coming from our uh, taga-subaybay. Si Owa Mabel, ngayon tatlo na sila. Si Owa Mabel, sabi niya, anong klase ng programs o proyekto ang pwedeng may patupad para ma-improve ang mental health ng mga elder persons? Nasagot na ni Doc kanina. Nasagot na yung program. Yeah. Actually, meron din tayo nabanggit tungkol sa Oo, organizations, yes po. yung mga Nasagot na ni Doc kanina. social. Intervention. Opo. Oo, intervention. Nasagot na ni Doc kanina na mentionan niya po kung ano yung mga Yes. program. Si Lisa Torres naman sabi niya, hello po, watching here from Pidao, Kalumpit. This will help us a lot in helping our clients, senior with disabilities. Siyempre, doble ang kanilang vulnerabilities, di ba? So, maganda rin talaga na meron tayong mga ganito mga discussions. Hindi kasi not all of us would be able to find a chance na magkaroon ng tawag nito professional na paghahanda o kahandaan sa ganito. So mahalaga na nagkakaroon tayo ng sharing ng mga information and mga knowledge na pwede nating i-apply. And then si Liwayway Bulan, sabi niya, watching from Antipolo. Ito naman si Richard, kasama ko to sa organization namin. Good umambon na afternoon po. Haba umambon doon sa De La Costa. Sabi ni LV po si Kit Corre, hello po elderly from Pasadena. Medyo malayo-layo na ito, Pasadena. Si Mary C, sabi niya, gandang araw po. Thank you po sa information. Si Angel Soriano, sabi niya, Harmony Hills, Loma de Gato, Senior Citizen Association Incorporated ay nakikinig at nandito talaga yan. So, we hope na huwag niyo pang iwanan. Sana ganito magpatuloy kayo ng pangingialam at pakikisali. So, thank you. Thank Sir, you very much. Yan, may sasabihin pa yata si Ma'am Choi. It's now 3:47. Yes. So meron pa tayong 13 minutes. I just would like to say thank you doon sa ating mga nanonood at hindi tayo iniiwanan, Ma'am Salve, andyan sila hanggang sa matapos itong ating. Maraming salamat sa inyong lahat. At Doc, yung pwede ba kaming makuha namin, since you are a member of this association or organization, yung Philippine Mental Health Association, pwede ba malaman yung address nito, telepono? Kasi at least we will be able, to connect with them. At ito yun sila ang mga dalubhasa, to really address such concerns, lalo na dito sa probinsya na medyo malayo sa mga regional. Meron ba kayong chapter dito sa iba-ibang region?
andito ako kasi sa Region 8 na ngayon. Meron ba ho ba tayo sa Tacloban City na branch, or I mean, chapter ng inyong organization, itong Philippine Mental Health Association? Hindi ko lang po sure kung merong sa Tacloban, pero alam ko meron sa Cebu, meron sa Palawan, meron sa Cagayan de Oro, no? So yan po yung mga pwede nating lapitan, no? Ilagay ko rin po siguro dito sa chat natin yung Facebook page, no, para makita po ninyo. Yes. Pero yung main office po niya ay sa number 18, no, East Avenue, Quezon City, no. So pwede lang kayong pumunta diyan. Socialized po yung provision of services, no. So depende po dun sa kapasidad natin magbayad yung sinisingil po for consultations. Yes, okay. Okay, so napakahalaga nung ibinahagi sa atin ni Doc RJ tungkol sa pagkakaroon ng tinatawag natin um, mental health, no? At sa mga nakatatanda, hindi na siguro natin pwedeng sabihin na ay matanda na kami, wala na kaming kapasidad na i-resolve yung problema namin pansarili, no? Iasa na lang. I mean, siguro hindi dapat gano'n ang ating maging behavior at magiging responde sa mga ganitong mga okasyon. So, any last statements, Doc RJ? Ako, una sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Salve, Ma'am Choi, sa KOSE, no, sa bubukas ng ganito conversation sa mga kasama nating senior citizen, no? Kasi po malaki yung kailangan nating harapin na stigma, no, patungkol sa mental health, na minsan akala ng iba na hindi naintindihan raw ng mga senior citizens, no? Pero kita naman po natin ngayon, napaka-relevant. Aware po tayo sa ating mga mental health concerns. So, maganda po na nakakasama namin kayo dito sa ating advocacy. At siguro gusto ko lang i-emphasize rin dun sa na-mention natin kanina, na hindi po kasama sa normal na pagtanda yung pagkakaroon ng mental health problem. Anxiety man yan, dementia, or depression, no? Hindi po yan parte ng normal na pag-develop ng isang individual. At kung sakaling may mga nanonood po tayo na nakakaramdam ng mga symptoms, o kaya may kilala po kayong ganito yung pinagdaraanan, no? It's always helpful to reach out. Wag po nating isolate yung sarili natin, kasi pag in-isolate natin yung sarili natin, mas lalo lang lumalala yung concern, no? At syempre may impact pa yan sa ating physical health later on. So importante po na parang ano lang din, no? Normal na physical na karamdaman, pag na-address natin siya ng maaga pa lang, mas madali yung pag-manage sa kanya, no? So, yun po, maraming salamat. At patuloy po nating tatrabahuhin na mas maging accessible yung mental health services ng gobyerno. Ayan. Thank you very much, Doc RJ. Dapat siguro ay trabahuhin natin na mas magtagal yung ating nayan at pagtutulungan para sa higit na kagalingan ng ating mga nakatatanda, at hindi lang siguro nakatatanda but the general population. Ma'am Choi? Yes, Ma'am Salve, ang huling statement ni Doc, ni Doc Raymond John Nugget, ang sabi niya hindi daw normal. Hindi daw normal yung for the elderly, no, for us older persons na meron tayo mga health concern. So hindi po normal po 'yon, Ma'am Salve. And hindi ko din makalimutan. Maraming salamat sa ating napakagaling, no, napakagaling na guest ngayong hapon na to, si Dr. Raymond. Tatandaan ko yung yung behavior division, no. Tatandaan ko 'yan. Ma'am Salve, kailangan tandaan natin ito kasi pag mayroon deviation of the normal na, ibig sabihin na to, there is something wrong na sa atin. I'm just kidding, no. What's abnormal becomes normal. Normal, yes. So, well, anyway, Ma'am Salve. Yes, thank you very maraming much, salamat, Doc Ma'am RJ Salve. and Ma'am Ma'am Salve, Choi. yes, and Kose, maraming salamat again. At syempre, yung aking mga kasama sa aming National Senior Citizens Affairs for Social Justice and Development,
Ma'am Salvi, see you next month. Yes, At keep safe and but stay bago safe. bago tayo Yes. magpaalam, ay gusto ko lang Mm, banggitin sa ating mga kasamahang nakatatanda na mhm. ang pagkakaroon ng ng mental health issue ay maaari din nating makita o ma-identify even among ourselves. Dahil may Mhm. binigay si Doc RJ na limang mga palatandaan. Ito yung Yes. pagkakaroon ng deviant behavior. Kung Yes. medyo na iba-iba na yung ating mga behavior kaysa sa what's usual na response natin sa mga Mm. stimulus, and then yung pagiging dysfunctional na natin, and yung pagiging pagkakaroon ng distress Stress. sa ating sarili pag Mm. given certain mga responses ng ibang tao, and yung especially kapag we are already prone to doing self harm, Mhm. and yung nagiging matagal na yung mga pangyayari o yung mga behaviors natin. Tingin ko those are basis already for us to even think na ay meron na yata ako, and then for us to do something. Sabi nga kanina ni Doc, may iba't ibang naman yan, mga kumbaga may iba't ibang mga approaches naman to managing yung hindi lang yung mga medication, di ba? Siyempre, isa yun sa Yes. nakakapagbigay din sa atin ng lakas ng loob. Talking from experience, nakakapagbigay ng lakas ng Mm. loob sa atin knowing that we are given something hopefully ay isang uh, positive na magagamit natin. So yung medication, and then uh, meron din palang low cost na mga services, kasi ang general idea is that kapag kumausap ka na ng mga doktor, uh, psychologists, mga psychiatrists, malaki ang gastusin. Pero as per Dr. RJ, meron din palang mga existing na mga services na Mm. medyo ano, abot kaya natin. And of course, hindi ko alam na ang PhilHealth pala has included this in their menu Mm. ng kanilang services. Yes. So it's good. In fact, I was even thinking baka kasi next isinuggest ko sa ating STC kay Sir Mm. Pops na isuggest sa SRC na mag-hold ng isang talakayan on Z benefits, yung Z benefit program ng PhilHealth. Baka Yeah. po pwedeng idagdag na rin yan, di ba? Mm. So, Mm. and then also, gusto ko lang banggitin na sa mga pag-uusap natin kanina ay lumalabas na ang responsibility ng pagmamanage ng ating nararamdaman ay iba't ibang level. Andiyan dyan, of course, yung responsibility ng gobyerno, di ba? Through DOH at saka yung ating hospitals, and then also the community. Yes. Di ba? Yung community ay malaking bahagi. In fact, Mm. mas malaki, I think, ang dapat na maging ng community, given na mas malawak ang nito sa tao, di ba? Yung mga organizations, si Ma'am Choi ay presidente ng PISCA. Ako din, founder din ako ng SEEDS, ganon. And then yung mga organizations natin, malaking tulong, hindi man professionally trained to Mm. do clinical counseling, ganon. But maaari din siguro ma-develop yung kakayanan to elicit yung mga ng mga kasama natin na may problema. And then parang eventually nakakatulong tayo by way of doing some informal counseling. And then of course andyan yung family to provide talagang support doon sa tao. And of Mm. course
may bahagi tayo diyan. Bahagi ng ating ng responsibilidad na ayusin yung ating problema rests in us also. Tumulong tayo na makita kung ano yung mga, kasi some experiences hindi natin mai-share doon sa iba, di ba? So tayo mismo na pwede nating balikan yung mga incidents prior to sa pagkakaroon ng ganyang mga manifestations. So we can help, di ba? So hindi po pwedeng iasa natin sa ating mga health professionals yung kagalingan ng ating katawan. So para sa ating may bagong si Dr. Beth Tragura, sabi niya good PM, informative naman ang topic. Ayan. Kasama niya ni Ma'am Choi sa kanyang organization, taga Leyte. So anyway, magandang hapon po, and we'd like to thank Jose Ma'am Salve, yes. Excuse me. Ma'am Salve, pa-announce mo yung Sun Award. It's going to open. Oh yes, oo nga pala. Yes. You might want to discuss the awards. Kayo po, Ma'am Salve. Yes, yung open na po. Opo, yes. May note dito si Ma'am Ruth na-announce natin na yung POSE meron silang yearly search for the 10 outstanding, 10 kulirang nakatatanda. 2009 pa po ako. Ngayon naghahanap tayo ng panibagong mga panibagong awardees. So start na po nitong June. Kung meron po kayong mga kakilala, ako may mga kakilala ako, kaharap ko mismo. So yung mga kakilala po ninyong nakatatanda, 60 years old and above, have been engaged sa community development, sa service sa mga nakatatanda, sa mga kahit sa hindi nakatatanda, basta naging nagkaroon naging material sa pagtulong sa development ng ating mga komunidad. Buksan natin ang para sa kanila para mabigyan ng recognition ang ito at hopefully ay mas madagdagan pa nga ang kanilang pagsiservisyo sa komunidad. So that's open ito ng June, so you can start submitting your mga nominations. Yes. Lang po ninyo doon sa nomination ninyo kung ano ang kanyang mga nag-serbisyo sa komunidad. Para naman may batayan. They'll be called for a more formal assessment ng kanilang mga gawain. So ang wala tayo ditong address ng KOSE, but maybe we can provide Ma'am Ruth, baka po pwede provide yung ng KOSE para sa mga sa ating mga taga-subaybay who would like to nominate yung kanilang mga friends, o kahit na hindi nila friends, basta kilala nilang. Ayan, nandito po. Ang deadline of nomination, Magiting Street, Teachers Village. That's right. East Diliman, Quezon City. Ma'am Salve, ang deadline ng nomination ay June 15 po this year, 2024. Yan po ang deadline ng nomination po, June 15, 2024. That's going to be next month na po. Okay, kaya ikaw pinapa-announce ko, Ma'am Salve, because you were once an awardee. Congratulations. Matagal na po yun. Kasi many moons ago. Kasi tagal ko na rin sa mundo. So you're blessed. You're so blessed. Thank you very much for watching. Sana hindi kayo magsawa dito sa mga susunod na panahon. Every Monday po ito ng hapon. So you can tell your friends, your neighbors to watch and learn along with us. Kasi kami din po, we take this as an opportunity for learning. Sayang po yung
ibinabahaging mga impormasyon ng ating resource persons. Gamitin po natin para sa ating mga organizations at sa ating mga pamilya, sa ating mga sarili. Thank you very much. Thank you, Jose, and thank you, Mr. Rio. Thank you.